Udagan ko, bahala naman sa kami. Hirap na talaga kung paano dipinsahan ng mga bubonista, tanganista, loyalista ni Ngagba. Itong po nilang nakatabingi ang kung ano-ano na po ang mga paninira at sumasagi sa mga isip ng mga impaktong mga ensaymada vloggers na mga ito anak ng kagwang. Matindi po ang paninira ng hinayupak na Ngagba na BBM vlogger. Putsang ina, OFW, itong hinayupak na to. Sinisiraan ang kapatid nating mga tausog, INC, GIL at QGC. Kung ano-ano na po ang mga bintang na pinagsasabi sa kanyang FB page na dapat itong hinayupak na ito ay maparusahan ng mga kapatid nating mga Muslim. Grabe, pag ensaymada vloggers, talagang nuknukan ang kasinungalingan at puro mga fake news ang pinapakalat sa kanilang social media. Nakapagtataka, itong Marcos admin, NBI, itong mga hinayupak na mga bata ni Bubuim, ensaymada vloggers, bakit hindi po ito kinasuhan ng cyber libel? Siguro, sa pagkakataong ito, ay dapat kasuhan na po itong Quanggol na ito dahil below the belt na po ang kanyang banat sa 3 relihiyon at at sa mga kapatid nating mga tausog. Matindi po ang kanyang mga paratang na natapos na nga po ang rally ng INC. 2 rally sa Quirino Grandstand at rally din doon sa EDSA, sinabayan ng maraming Pilipino. Yung kanyang mga paninira, hindi po nagkakatotoo, anak ng kagwang. Kaya dapat patikimin po ng rehas itong hinayupak na bubonistang, tanganistang vlogger ni Bubuim. Nyor, magkano bayad sa anak ng tipaklong na ito? Hindi pala anak ng tipaklong, anak ng buwaya na naglilimas sa kaba ng bayan. Mag-usapan po natin yan. Mukhang iinit yung gabi natin ngayon ng linggo. Pero huwag po tayong masyadong ma-high blood kasi pag atakihin tayo, tatawanan tayo ng mga animal na yan eh. Hindi ko po sana yan papatulan kaso below the belt na po. Nakakapanira na rin talaga ng kapwa, lalo na po sa 3 relihiyon at sa mga kapatid nating mga Muslim. Mamaya kung ano ang kanyang mga paninira sa mga relihiyong ito at ang tausog, lahi nating mga kapatid nating mga Muslim. Vice President Inday Sara tatakbo ng presidente ngayong 2028. Ayon po yan sa post ng isang political vlogger na na-interview rin po niya si Vice President Inday Sara Duterte. O tingnan nyo, mga bubonistang, tanganistang, mga political vlogger ni Bubuim. Nakaharap na ba ninyo yung poon ninyong nakatabingi ang panga? Na-interview na ba ninyo? At natanong nyo na ba? Ni minsan siguro, suporta kayo ng suporta, di man ninyo mahawakan yung kamay, anak ng kamuti kayo. Pero ito, mga DDS vlogger, si Vice President Inday Sara na interview. Oh, bilat nyo. Die hard kayo kay Bubuim, no? Pero ni minsan, hindi nyo nakaharap kahit man siguro selfie, wala, no? Bubuim! Nakahuli ng sapsap, anak ng kagwang, oh. Kagabi, nag-serve sila ng warrant kay Saldico. Alam nila na wala si Saldico. Ngayon, ito. Nakahuli ng sapsap. Ito yung sinasabi ni Senador Marcolita, anak ng kamuti. Ba't pa puro sapsap yung mga hinuhuli ninyo? Ang hulihin natin mga butanding, mga buhaya sa Palasyo de Polvorod. Mukhang hindi pa nga ito, duda ko. Hindi ito kasama, kumbaga napulot lang to sa kalye. Kunyaring may naaresto para hindi magalit ang taong bayan. Anak ng kagwang, budol-budol talaga itong mga hinayupak na ito. Palike mo muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Sa mga trolls ni Bubuim na bayad, putang ina, pati kaluluwa na sangla na sa impyerno, na nandito sa Bisdak, Pilipinas, aba, palike, pa-subscribe din, anak ng Quanggol, nandito na kayo. Sarap ninyo sindihan ng kandila.
At suportahan po natin ang Berada Agila tuwing Lunes hanggang Biyernes. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Sa mga gusto pong makapanood sa akin ng live, dyan po sa Berada Agila YouTube channel, pa-subscribe, tulungan nyo naman na dadami ang aming mga subscribers dyan. Kasama ko po ang mga banggiitang mga DDS political vloggers. Bugbugin po muna natin itong animal na Ensaymada Vloggers. Ito ay isang OFW. Nakita ko po Canada yung ano niya eh. Nasa Canada siya daw eh. Putang ina mo. Wala na, hindi na si kaya ang puwersa ng mga sumusuporta sa mga Duterte. Kaya ito, grabing paninira. Hindi po kasi nila matanggap-tanggap ng Iglesia ni Cristo, GIL, KOJC, ay nagkakaisa sa nakaraang rally. Kaya ngayon, ginagawa ho nila, paninira ng paninira. Actually, itong banat niya, before rally pa ho ito. Pero birahin lang natin itong inayupak na ito dahil below the belt ang banat at dapat makarating po ito sa kinauukulan sa Tausug, INC, GIL at QGC. Dapat kasuhan nyo po ito ng libel, cyber libel. Itong hinayupak na OFW na mayabang na supporter ni Bongbong Marcos. Patikimin nyo po ito ng rihas. Kasi masyado na po ang kanilang paninira, sobra-sobra na, lampas hanggang impyerno na ang mga hinayupak na ito. Baka kilala nyo po ito, huwag nyo pong i-subscribe, anak ng kagwang ito, ang pangalan po niya ay si Alfred Mark Guzman. Ang nakalagay ako si Pinoy Canada at taga papaiyak daw ng mga didilis. Putang ina. Dilis yung tawag sa atin? Animal. Dilis eh, yung amo mo nga, yung nanghuli ng dilis, kamuti ka talaga, Fred. Ano bang pangalan natin tong Alfredo man yan dong. Fredo, hindi man kami iyakin, Fredo. Baka ikaw iyak sa amin, Fredo. Dapat, Fredo, ikaw ay iiyak dahil kakasuhan ka, Fredo. Dapat man kaya siniraan mo, Fredo. Puro fake news, Fredo. Natapos naman, Fredo, ang Fredo. Ang rally, Fredo, yung mga paratang mo, Fredo, ay walang nangyayari, Fredo. Ba't ba may nanonood sa'yo at nakikinig, anak ka ng kagwang, sarap mo sapakin? Okay. Tayo na, huwag tayo ma-hype, baka atakihin tayo sa puso. Matutuwa yan si Fredo, iyakin na tayo. Anak ng kamote, oh. Grabe, sige, fake news kayo ng fake news. Sa inyo pa ngayon, sa Bisaya pa, sa inyo pa karon. Mabot ang panahon, hilag yung kadong. OFW ka dong? Ayan o, Pinoy Canada daw siya. Saan ka ba sa Canada? May mga DDS din dyan eh. Baka sakaling magpang-abot kayo. Ano bang nakain mo? Ba't ka BBM ka pa ng BBM? Utang na, bagsak ang ekonomiya, palitan ng piso kontra $60, naghirap pamilya mo dito dong. Binaha na nga dong eh. Pakihanap nga ng pamilya mo dong, baga natangay na ng baha, anak ka ng kagwang ka. Putangin na, pag ikaw naninira sa mga supporters ng mga Duterte, sobra-sobra wagas ha. Putangin na, ilan lang naman kayo, mga wala pa kayong 100. Sama mo na si Hoy Obob Gadon, anak ka ng kamote ka. Ayan po yung naninira sa Tausog, INC, GIL at KOJC. Yung sinisira po niya dito ay yung nakaraang rally. So yung propesya ng impaktong ito hindi nagkatugma at hindi nangyari. So in short, yung kanyang mga banat ay fake news na pwede siyang kasuhan ng cyber libel at ipakulong ito ng mga kapatid nating mga Tausog at huwag patawarin at ikundina yung animal na to. Paiyakin natin itong anak ng kagwang na ito. Ito po si Fredo. Putay na, may YouTube channel ka bang hinayupa ka? Baka copyright mo kami, anak ka ng kagwang Fredo ka, mukha ka pala, mukha mo si Babalo eh. Bungal rin ng animal, bungal oh. Tang inumin bungal. Ita pulbos pa. Gumingiwi rin eh, entrada pa lang, ngiwi lang, ano na ha. Kaya pala BBM supporters, ngiwi pa lang hinayupak na ito eh. Pag masyadong halata, wala naman talagang basta BBM supporters, kung hindi kriminal,
kundi durugista, kundi drug lord. Utangina, mga kriminal at mga rapist pa. Ito, nahanahana ito sa mga durugista. Tingnan mo mukha na yan, ngumingiwi. Sige nga, pakinggan natin yung ano bang banat niya. Kasi ako sa akin kailangan putukasuhan siya para hindi na pamarisan at dapat mapadeport ho ito. Alam ko naman, INCK o GC, pwede po tayong magkaso dito, GIL. Especially na po yung mga kapatid nating mga Tausog, mga kapatid nating mga Muslim, yan po ay isang tribo ng Muslim, yung Tausog. So sinisira, nakaranas na nga ho yan ng yung parang diskriminasyon. Ayan, sorry nakaranas na nga ho ng diskriminasyon mga kapatid nating mga Muslim at Tausog under Marcos admin. Pinupuno pa tong animal na to. Ano ba ang kanyang mga paninira na dapat siyang kasuhan na rito? Seryoso ang pag-uusapan natin A1 information na naman ito, okay? Seryoso daw ang pag-uusapan. Iwan? Iwan ko sa'yo! May paiwan information ka pang hinayupa ka, fake news ka. Tangina, iwan ka. Iwan ko sa'yo. Tangina, grabe, may nanonood dun sa nayupak na ito. Lahat ng mga sinasabi niya, hindi nagkakatotoo, walang nangyayari. Gumagawa ng kwento, gumagawa ng balita, gumagawa ng chismis, gumagawa ng paninira. Iwan talaga iwan ka pang animal kang nalalaman So ibig sabihin na nindigan siya, totoo yung mga sinasabi niya kasi iwan information daw. Putang ina, pag nakatikim ka ng hiras, iyak ka talaga, ikaw talaga maiiwan dyan. Mag-iingat ka dyan sa Canada, baka mahuli ka sa kakasinghot mo ng pulburon Ayan, ngiwi na naman siya. Para sa darating na rally, kaya mag-iingat yung mga kababayan natin na mga osyusero at osyusera, wag na kayong pumunta. Wag kayong ni mapadaan sa rally, mag-iingat kayo. Putangin na, pinag-iingat daw yung mga pupunta sa rally. Ito yung nakarang rally. November 16 at 17, 18, mag-iingat daw. Bakit mag-iingat? Okay man yung rally, natapos, ligtas. Safe man yung rally, dong. Ano bang pinagsasamibot? Tangina, sarap mo duklan. Anong pag-iingat? For what? Anong pag-iingat ng gagawin? Sa awa ng Panginoon, natapos yung rally, peaceful man, matagumpay, dinaluhan ng milyon-milyong maraming Pilipino. So yung distraction mong ginawa, para sa mga gustong mag-attend ng rally, wala akong nakinig sa'yo. Kasi ikaw ay dakilang impakto, sinungaling at mukha ka pang durugista. Tangina, sino may naniniwala pa dyan? Ang tanga naman ng mga BBM supporters na naniniwala kayo dyan. Tingnan mo, pag-iingat, for what? Safety man ang rally. Wala mang kaguluhan. Anong iingatan? O sige nga. Anyway, alam na ito ng PNP, alertado na rin sila rito, okay? On top dun sa... Ang lakas ng loob mo, Alam daw ng PNP, no? Putang, umuwi ang animal, uso. Alam daw ng PNP ito, alertado na daw ang mga ito. Grabe, no? Pag magkasabi talaga, para magtotoo talaga, Anak ka ng kabuti ka, sarap mo sampalin. Grabe, OFW pa lang sa Canada, akala mo naman, hindi ka na kinabang sa pasaporte mo. Kaya Tatay Digong, ilang taon na yung pasaporte mo. Sarap mo pakain yung pasaporte mo ngayon Nan mo na-alerto na daw ang PNP. Putang, hindi ba dapat ito dinampot na ito? Kasi nananakot ka, no? Nananakot ka sa vlog mo. Alerto na daw yung PNP, mag-iingat, pinag-iingat. Putang, hindi ba yan pagbabanta sa seguridad? Hindi ba yan pagbabanta sa rally ng Iglesia ni Cristo at doon sa EDSA? Yung pinag-iingat mo, putang na, para bang may teroristang pupunta dyan at may mangyayaring hindi maganda at kaguluhan? May nangyari bang kaguluhan dong, Predo? Putang na, dapat ka damputin ora mismo dyan sa Canada Kung patas ng ang administrasyong ito, dinampot na tong animal na ito. Sa 100 na mga taga Davao City na pupunta sa nandiyan na pala sa Maynila ngayon yung sinabi ko noon ng mga tao ni Sunny Buenaventura, tao nila Bongo. Okay, nag-name drop siya. May 100 daw katao na taga Davao City, Sunny Buenaventura at Kuya Bongo. Dapat din ito kasuhan ito ni Sunny Buenaventura
at ni Kuya Bungo, nag-name drop ka ha, meron daw 100 katao na galing sa Davao. O, pupunta daw sa rally. Anong gagawin ng 100 katao na yan? Okay, take note ha. Sunny Buenaventura, kung narinig mo ako, at Kuya Bungo, sana po ay kasuhan nyo po itong hinayupak na ito. So, hindi lang pala GIL, KOJC, Tausog, INC, ang magkakaso sa'yo, kundi si Sunny Buenaventura na nabanggit mo, at kasama pa si Kuya Bungo. Meron daw 100 katao. Galing Davao City, oh. Merong 60. Okay, ito, malupit ito ha. Pakinggan yung mabuti. 60 na tausog na tao ni Torion. Okay? Itong 16 taong ito yung tinatawag dati na mga angel of death. At ito na ha. Sa 100, merong 60 katao daw na tausog. Putang ina. May nabanggit pa siya, Torion. Okay. Attorney Torion, patikimin mo ng Rias to. May iyak talagang animal na sa Imada Bulagers. Ayon sa inayupak na ito, meron daw 100 na galing Davao City, galing daw Sunny Buenaventura, Kuya Bungo, at yung 60 daw katao ay mga tausog na miyembro di umano ng Angels of Death ayon sa animal na ito. At tao daw ni Attorney Torion. Mukhang KOJC na naman pinupunturyan ng hinayupak na ito. Nakadruga ka, sir? Nawawa ka naman, sir. Nangina na yan, ha? Sa 100 tindi ng paratang, oh. Sa 100 katao, meron 60. Putang ina, legit daw talaga. Legit. Ito galing daw. Iwan ko sa'yo. Iwan information daw. Okay, putang ina, malapit ka na talaga makawin ng Pilipinas dong. O ano yung 100 daw, katausog. O, nakinig kayo sa mga kapatid nating mga tausog. Miyembro daw kayo ng Angels of Death, napakawala naman ni Hontivirus, mga piking balita laban sa KOJC. Wala ngang Angels of Death, inamin na nga, sino yung nagkumpisal dati na binira si Hontivirus? Si Michael Maurelio, na hindi totoo yan, gawa-gawa lang yan ni Risa Hontivirus at ni Jackson. Ni Jackson ba? Nga? Ngayon, pinick up mong gago ka, dahil anong gagawin ng Angels of Death? Sa rally? 100 ha? Puro tausog daw ha? Yung miyembro ng Angels of Death, babalatan ka talaga, animal ka ng mga kapatid nating mga Muslim. Utang ina, wag kang magpakita sa mga kapatid nating mga Muslim, patay kang bakla ka. Ng KOJC. Napag-alaman po natin na ang Angel of Death pala ng KOJC ay hindi mga miyembro ng KOJC, kundi ito yung mga outsider, pero pinagagwardya at binabayaran sa loob, binabayaran at nasa payroll ng KOJC. Okay. Putay, pakulong na natin to KOJC. Ay, may pambayad kaya to sa abogado? Fredo, may pambayad ka? Utang, iiyak ka talaga dyan. Ang tindi ng paratang mo, ha? Sa tausog pa lang. Tibag ka na dyan, iiyak ka na dyan. Isipin mo, Angels of Death daw, tausog. Hindi pala daw miyembro ng KOJC ang Angels of Death, kundi mga tausog daw, binayaran daw ng KOJC. Putang 16 tausog. Sige nga, sasabihan ka sa husgado. Pangalanan mo yung 16,000. Meron ka bang mapangalanan? Oh, total, sabi mo man, iwan yung source mo. So, ibig sabihin, detalyado. Pangalanan mo yung 16,000 na di umano'y tao ni Kuya Bungo at Sunny Buenaventura na tao rin ni Attorney Torion. Yung 60, putang ang gulo ng utak mo, no? Ang sabi mo, ang 100 ay tao ni Kuya Bungo at Sunny Buenaventura. Tapos, meron pang 60. Tapos yung 60 doon ay tao ni Attorney Torion. Kanino ba talaga tao yung 100? Kay Torion, Kuya Bungo, Sunny Buenaventura. Ang gulo mong animal ka. Halatang gumagawa ka lang ng kwento at fake news. Matindi po may payroll daw. No. Tapos bakit ba ang KOJC ang magpipirol sa sinasabi mong 60?
Nasabi mo naman tao ni Kuya Bungo at Sunny Buenaventura. Hindi dapat si Kuya Bungo ang magbayad doon at saka si Sunny Buenaventura kung tao nila. At dapat si Torion. Putang ina, gumagawa ka lang ng kwento, kawawa kang animal ka. Pag sineryoso ka ng QGC at Attorney Torion, Sunny Buenaventura na sinasabi mo hindi ko kilala at Kuya Bungo, kulong ka dong. Hindi mo kaya dong protektahan yung sarili mo, tandaan mo, ang amo mo traidor, walang utang na loob. Ang mga Duterte nga, pinapanalo yung amo mo tinabla, trinaydor Ikaw pa kaya? Sino ka? Oh. Magkano ba binayad sa'yo para gumawa ka ng kwento? Ito tayo ngayon. Madaling magkwento, pero mahirap patunayan. Yung sinasabi mong binabayaran, may payroll, may resibo ka. Magpakita ka nga kahit kaunting resibo. Yung 60,000, pangalanan mo nga, yung 60 na yan, total iwan information naman yung hawak mo. Kasi pag wala, kawawa ka. Kawawa pamilya mo, Prido. Uuwi kang nakapusas, uuwi kang luhaan. Sa bagay, sabihin na lang natin, ngayon, makaligtas ka ngayon dahil Marcos admin, supporter ka. Ilang taon na lang si Bongbong Marcos. Pero kahit na, kung si Bongbong Marcos pa rin, kahit si Bongbong Marcos ang presidente ngayon, pwede kang kasuhan dong ng cyber libel dong. Kakasuhan ka dong ng 100 million cyber libel dong ng QGC. At kasuhan ka ng worth 100 million cyber libel ni Kuya Bungo at kasuhan ka ng 100 million na cyber libel ng Tausog. Putang ina, ano kayang mangyayari sa buhay mo? Ito, ebidensya po tong video mo Oh, pasok to sa kasong cyber libel. Gumawa ka ng kwento. Sinira mo yung malaking organisasyon, QGC. Sinira mo yung kapatiran nating tribo ng kapatid nating mga Muslim, ang Tausog. Putaan, tindi ng damage mo dyan. Paratangan mo na bayaran, binabayaran ng QGC para gawing Angels of Death. Na matagal na pong nating alam na itong Angels of Death na pauso ni Torre ay gawa-gawa lang ni Jackson ito ayon kay Michael Morello. Ngayon pinick up mo, for what? Para walang mag-attend doon sa mga rally ng Iglesia ni Cristo at doon sa EDSA. Hindi ka rin nagtagumpay sa paninira mo dahil milyon ang nag-attend. Oh, walang mag-attend doon, mga bubonistang tanganistang gaya mo. Pero below the belt na yung mga paratang mo. Siguraduhin mo na handa ka sa mga kasong isasampa sa'yo. Ang daming magsasampa sa'yo ng kaso. O ito muna. First na nabanggit niya dito, Tausog, Kuya Bungo, Sunny Buenaventura, QGC, at Attorney Torion. 5 ang pwede nang magkaso sa inyo ora mismo. Pag kinasuhan ka ng cyber libel dyan, matikdong, lalabasan ka ng warrant of arrest dong, at pwede ka dong arestuhin dyan sa Canada dong, madeport ka pandong. So ngayon, sino ang iiyak? Utang ina, ito yung mahirap sa mga vlogger ni BBM Kung ano-ano na lang yung mga pinagsasabi. Kasi nga, putang ina, hindi sila kinakasuhan Hinahayaan lang nila. Pero kung tayo mga DDS vlogger pa magsalita ng ganyan, inciting to sedation na agad yan Diba ho? Cyber libel agad, kakasuhan tayo ng NBI. Pero itong mga pinagsasabi mo na mag-iingat yung mga mag-attend sa rally, nananakot ka, nagbabanta ka, dapat makasuhan ka rin ng death threat, anak ka ng kagwang ka. Sige nga, Sila po ay mga tao ni Attorney Torion. Itong ang tanga mo! Akala ko ba tao ni Bongo at Sunny Buenaventura yung 100? Ngayon, sinabi na naman tao ni Attorney Torion. Utang ang taas ng kumpiyansa mo, pangiwi-ngiwi, bungal ka ba? Bungi yata tong animal na to Ang lakas ng amats mo Grabing trip mo. Sige, pulbos pa. Angel of Death na dating nababanggit, So sila po ngayon ay nandyan na sa Maynila. 60 katao ito, 60 mga Tausog. Ang tanga mo. Akala ko ba 100? Ngayon 60 daw. Makinig kayo mga kapatid nating mga Tausog. Tao daw kayo ni Attorney Torion. Miyembro kayo ng Angels of Death. 60 na Tausog. Nandito na daw sa Maynila.
Dong, maraming tausog sa Maynila. Dong, baka sa Canada, ang dami din dong. Dong, utangin na dong. Sige ba dong? Pulbos pa. Nandito sa Maynila daw. Tong, mga iba dyan, mga negosyante man. Alam mo ba dong, matatapang yung mga lahing tausog dong na mga kapatid nating mga Muslim. Kaya wag mong basta-basta paratakan ng ganyan dong. Makakatikim ka talaga. Sa Bisaya dong, sa amin, dila raway abod. Ngayon, okay ka ngayon, nagbablog ka, pero tatandaan ng mga kapatid na Muslim, kausog, yung pagmumukha mo, Prido. Darating ang panahon, makasalamuha mo yung mga kapatid na tausog, patay kang bata ka, gini-generalize mo eh. Dinala mo yung tausog sa tinatawag na angels of death, na wala naman. For what? Pangalan pa lang, angels of death, kamatayan, tagahusga. Panggugulo, parang lumalabas na berdugo. Kumakalat na daw sa Metro Manila. Putang ina, natapos yung rally, wala mang gulo, hinayupak ka. Sarap mo barangin. Sige nga. So, ngayon, sila ay hahalubilo. Aha. Okay. Sila ay reinforcement. Hoy! Itong mga ISIS nga, no? Hoy, ISIS pa! Makinig kayo, tausog. Tinawag po kayong ISIS ng animal na to. Reinforcement daw kayo. Mga ISIS daw kayo. Anak ng kagwang na to, makapagbintang ka? Alam mo ba yung sinasabing ISIS? Terorista yan. Anak ng kamuti to. Hindi ba to pwedeng hulihin ng DILG, NBI? Nagparatang ka, may ISIS sa Metro Maynila. Reinforcement ng ISIS, 16,000. Come on. Department of Interior and Local Government, John B. Crimolia, kapulisan. Hindi nyo ito kakasuhan? Itutolerate ho ninyo ito? Paiyakin nyo po ito. Nagkalat po ng mali-maling balita na meron di umanong kumakalat na ISIS sa Metro Maynila. Reinforcement ng ISIS, so miyembro ng ISIS. So ISIS, 16,000. Legit daw ang information niya, iwan daw at alam na daw ng kapulisan gaano po katotoo. Kasi ito po ay pananakot sa taong bayan. Utang ina, pananakot, hindi kasiraan din to ng kapulisan. Mantakin mo. Nalusutan kayo mga kapulisan, meron daw ISIS sa Metro Manila, kumakalat, 60 daw. Ayon po sa hinayupak na vlogger na ito. Dapat ito makasuhan, no? Kayo, Bongbong Marcos, kahit vlogger mo ito, John B. Crimolia, nagpakalat po to ng maling balita. Dapat kasuhan nyo po ito, nananakot po siya sa taong bayan. Hindi po pwedeng magganyan-ganyan ka, sir. Hindi po biro yung word na ISIS. Hindi mo ba alam yung ISIS? Terorista po yan. Ang hatid po yan ay kaguluhan. Ang hatid po yan ay, putang ina, malaking terrorism. Terorismo po yan. Ngayon, pag buti walang nakinig sa'yo at walang naniniwala sa'yo, o paano na lang ho ito? Papayag ba kayong mga otoridad na merong isang vlogger na nagpapakalat ng maling balita na merong ISIS di umano na kumakalat sa Metro Maynila, 60 daw reinforcement ang gamit niyang word. Pag sinasabi mong reinforcement, ibig sabihin nito, magasik ng lagim yung 60 katao na yan. Na dati sinabi niya, yung una, 100 daw. O, papalampasin ba natin ito? Dapat ito kasuhan, ito ay maliwanag na pananakot, nagasik ng kaguluhan. Ito yung tinatawag na inciting to sedition. Galing na po sa bunganga niya na mayroong ISIS daw sa Maynila, 60 daw ito, reinforcement. May ISIS ba? Wala. Walang nangyayaring ISIS. May kaguluhan ba? Wala. Nung rally, wala. Tapos yung rally, peaceful. Putang inang mga to kasi, hindi ho nila matanggap-tanggap na maraming nagsipuntahan sa rally. Maraming nagsipuntahan sa mga kilos protesta. Pag sinabi mong ISIS, ibig sabihin, itutolerate ba ito ng Iglesia ni Cristo, GIL, KOJC, na mayroong ISIS na makipagsalamuha sa mga rally na kilos protesta na ito ay peaceful rally? Putang ina, hindi ho eh. Tandaan nyo po, kapayapaan lang ang hiling ng rally ng Iglesia ni Cristo, GIL at KOJC, na dapat kasuhan po ikaw ng INC, KOJC, na
Wala namang kaguluhang hatid. Sa naturang rally, natapos man ang rally ng peaceful. Nasaan yung ISIS na sinasabi mo? Guni-guni mo lang yan, tol. Guni-guni mo lang, Prido. Ngayon, dapat ka makulong. Dapat ka aristuhin. Matindi yung pananakot mo, animal ka. Hindi mo alam yung mga pinagsasabi mo. Basta lang kumuha ka lang ng kamera at inarap mo sa'yo. At bira ka ng bira sa mga Duterte. Panira ka ng panira sa mga Duterte supporters. Sa mga relihiyon na nagkandak ng kilos protesta. Tanggapin mo na galit na kami sa amo mo. Tanga mo naman kung hindi ka nagagalit kay BBM. Ang daming nabahan, daming namatay. O hindi ka nagalit doon. Ngayon, nagpakawala ka ng maling balita. Nagpakawala ka ng fake news. Ngayon pa lang, i-advise ko sa'yo, burahin mo yung Facebook mo. Dahil puro kasinungalingan lang ang mga binabalita mo. Anak ka ng kagwang ka. Isa kang pambihirang nilalang na ang gusto mo lamang manggulo ng utak ng mamamayang Pilipino. Kawawa naman yung mga followers mo dyan sa Facebook, inuuto mo. O nasan yung sinasabi mong Angels of Death na 60 na reinforcement na ISIS na tausog? Meron ba? Ano na unang nangyayari? Sa panluloko mo, tangina, dapat padapain ka talaga sa rihas. Enforcement sila na ang layunin nila ay gumawa rin ng gulo. Ngayon, ito ay Gumawa daw ng gulo. Ito PNP, DILG. Ano ba yung CIDG? Ayan, CIDG. Putangin ng tao na to, nagpakalat ng maling balita. Meron daw ISIS, reinforcement, nang hangarin ay manggulo. May gulo ba na nangyayari? Tanong ko sa inyo. May gulo na nangyayari, pasabog ni Senator Amy, na yung amo mo, Polboronic, Addictus Benedictus. Yun po, yung nangyayari. Pero yung sabi mo, terrorism, parang lumalabas ito, terrorism attack. Yung sinasabi niya, putang ina, sinira mo yung administrasyon ni BBM, tanga mo. So ginagawa mong tanga. Ang CIDG, DILG, PNP, NBI, mga militar, hindi nila alam yung mga pinagsasabi mo na meron silang intel funds, may mga intelligence unit sila. Pero ikaw, alam mo, ang tangingot mo, anak ng kagwang ka. Dapat ito, patikimin talaga ng rehas itong hinayopak na ito, nagkangiwi-ngiwi na, gagawin nila sa pagdating ng pagmamarcha. Halubilo po sila sa tatlo. Halubilo sila sa KOJC, halubilo sila sa, anong pangalan nito? JIL at sa INC. Pero ito mag-iingat rin yung mga nasa akbayan sapagkat may natanggap rin tayong info na gusto rin nilang infiltrate ang ang akbayan. Putang ina mo, gawa-gawa ka lang. Alang pagmamarcha. May nagmarcha? Anong marcha sinasabi niya? Nakipaghalubilo daw sa INC, GIL, KOGC. Magmamarcha daw para manggulo. Nag-warning pa sa anak bayan. Putangin ang anak bayan, mga kaliwang grupo man yan, dong. Mas ang taong bayan, mag-ingat yan. Putangin na, nakasingot yata to ng epoxy. Dong, ang mag-iingat ay ang taong bayan mag-iingat sa anak bayan. Putang inas, anak bayan, anak tutak, anak kambing. Mga salot mga yan, noon pa, hanggang ngayon, salot sa lipunan, panggulo lang. Sila mag-iingat, sila nga naghasik ng gulo Yung akbayan, sa bansang ito, ang tanga ng hinayopak na ito. Sarap kurutin sa yagbols. Sige nga. Okay, sapagkat malaki ang galit nila dito kay Congressman Chel Jokno. So ang gusto... Ba't napunta ka, Chel Jokno? Utangin na mo, Chel Jokno. Dali ka na, Chel. Sinama ka dito. Ba't kami magagalit kay Chel Jokno? Ba't magagalit sila kay Chel Jokno? For what? Anong reason? Anong dapat pagkagalitan? Sa bagay, ang taong bayan, galit naman sa mga akbayan din talaga. Pero kung pepersonalin mo kay Chel Jokno, putangin na mukhang hindi maganda yun. Nanggagatong ka lang, naghahanap ka lang ng kakampi. So dapat kang akbayan, tingnan mo dong, yung mga banat mo,
na kunyari naghanap ka ng kakampi, akbayan, di ba? Kasi galit daw yung sinasabi mo na Angels of Death kay Cheljokno. Puta, masira ka pa. Pwede ka pang makasuhan ng akbayan dyan. Anong kinalaman ng akbayan sa mga drama mo? Kung tutuusin, kinaladkad mo pa ang akbayan sa issue mong pagsisinungaling. Ginamit mong kasangkapan ng akbayan. Ginamit mo si Cheljokno. Kung ako naman Cheljokno, kakasuhan din kita ng cyber libel. Wala kaming utang ina. Hindi kami kasama dyan sa mga pinagsasabi mo kasi lumalabas na kakampi ka ni Cheljokno, kakampi ka ng akbayan. At nagpalabas ka ng mga piking balita, nagpalabas ka ng paninira sa 3 organisasyon, sa mga kapatiran nating mga Muslim, Kuya Bongo, may binabintura pa, at Turyon, utang ina, dapat makulong ka rin. Imbis na makahanap ka ng kakampi, magalit pa sa'yo ang akbayan dahil kinaladkad mo pa. Gusto nila, makagawa ng gulo na ibintang din ay sa akbayan. Kung ano ang mga... Utang ina. Isikang din dakilang tanga. Alam niyo ho, no? Putang ang labo-labo ng mga pinagsasabi mo, gagawa daw ng gulo at ibintang sa akbayan. Putang ina, no? Minamind condition mo. Yung magagawa ng kasamaan. Pero wala man nangyari, sir. May gulo ba, sir? Wala, as in, zero. Walang kaguluhan. Natapos man ang rally, sir. Nang walang gulo, ikaw gumawa ka ng fake news. Strategy nila, hindi ko alam kung anong gagawin. Kaya sa akbayan, mag-iingat kayo, tingnan ninyo at kilalanin ninyo ang hanay ninyo. Na kapag kayo ay nagko-conduct na ng rally, ay siguraduhin ninyo na ang mga kasama ninyo ay pawang talagang mga legit na member ng akbayan. Tanga mo! Sinabihan mo pa ang akbayan. Utang ina ang akbayan. Alam nila ang mga miyembro nila. Di mo alam? Basta lang mga kwento pang gago para sasabihin lihitin mo yung mga pinagsasabi niya. Akbayan pa, hustler na ang mga yan. Alam na nila. Alam nila ang identity ng mga kakampi nila. Ikaw kunyari ka lang may concern sa akbayan. Tinatakot mo yung akbayan eh. Alam mo kung may nangyayaring ganito, ikaw dapat yung sisihin eh. Kaso wala nga eh, gumagawa ka ng fake news, baka ikaw yung gumagawa ng kababalagan eh. Pwede rin, di ba? Kwento-kwento ka ng ganyan, tapos may uutusan ka para magkakatuto yung mga sinasabi mo. Eh wala nga eh. Wala yung sinasabi mong Angels of Death. Nasaan? Ng gulo? Wala yung sinasabi mo sumasama sa pagmarcha. Yung Angels of Death 60 na mga tao sugnasan. Na grabing fake news ng taong ito. Okay? Sapagkat sila ay halubilo at gusto rin, ang layunin nila ay mag-create ng gulo na upang sa ganon mag-fuel, gumawa ng tensyon para sa ganon ang pagbintangan, maging magulo at ang pagbintangan ng mga kaguluhang yan ay pakana ng administrasyon. Kaya tanga mo! Gumawa ka lang ng kwento dong, hindi yan iwan. Iwan source, kundi iwan ko sa'yo. Gumawa ka ng chismis. Gumawa ka ng fake news. Walang nangyaring kaguluhan. Ni ka-counting kaguluhan, wala. Tandaan mo yan. Natapos yung rally, walang gulo. Tagumpay yung kilos protesta. Yung gusto nilang ipahayag, nangyari. Pero yung sinasabi mong manggulo para ibintang sa Marcos admin, wala mang kaguluhan. Baka nga, plano nyo talaga yan kasi nanggaling man sa inyo yan. Yung impormasyon mo, saan ba? Sino ba yung source mo? Sabi ko nga sa'yo, magpangalan ka ng kahit isa lang sa miyembro ng Tausog na 60 na sinabi mo, na miyembro ng Angels of Death. Para ka panipaniwala ka. Ikaw nag-name drop ka, kawawa ka. OFW na to. Pwede ka, si Kuya Bongo, pwede na magkaso sa'yo. Yung Buenaventura, pwede na sa'yo magkaso. Tausog, pwede na kayo magkaso. Attorney Turyon, pwede na magkaso sa'yo. QJC, pwede na magkaso sa'yo. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya mag-iingat kayo. Akbayan, ilan sa 16 ito ay naatasan para magpanggap na kasamahan ninyo. Ang tindi ng kwento, no? Yun daw, yung 60 na yan, para atasan daw na magpanggap na kasamahan ninyo. Grabe naman, ang lakas naman ng loob ng 60 na yan.
Eh, ang akbayan, markado na nila, may tatak demonyo yung akbayan. Malaya ba? Nandiyan na yung tatak demonyo, kaya mahuhuli nila kung may nagkukunwari sa kanila. Pero putang ina, antindi mo rin ha. Sinira nyo talaga yung tausog ha. Sige. Okay, ang info pong ito ay nanggaling lang dyan sa, basta, sa Mindanao. The A1 information to. Alam na po ito ng PNP. Utang ina, alam na daw ng PNP. Pwede ba natin ipatawag, ikul natin si John Vic Rimulya? John Vic Rimulya, itong hinayupak na ito, Alfred Mark ang pangalan ng vlogger na ito. Talagang naglakas ng loob. Ito po yung Facebook niya, Alfred Mark Guzman. Isa pong OFW to sa Canada. Ang lakas ng loob niya magsabi na alam na daw ninyo ito, na mayroong ISIS reinforcement manggulo sa rally. 60 daw ito. Meron ba kayong impormasyon? May intel ba kayong ganyan? Kasi itong taong ito, nagpapakalat ng maling balita na dapat po ito parusahan at ikulong ang animal na ito. Hindi tayo pwedeng papayag na tayong mga Pilipino ay utuin tayo ng mga kagayang mga vlogger ni Bongbong Marcos na mga bayad. Sinira mo yung administrasyon, tol. Akala mo nakatulong ka sa Marcos admin? Hindi. Nakakasira ka sa Marcos admin. Mantakin mo, mas may alam ka sa mga intel ni Bongbong Marcos at may mas alam ka sa PNP. Anak ng kamuti. Isa kang hinyutong. Ngayon, pag makasuhan ka, iyak ka na lang. Na nandyan na sa Maynila yung 60 kataong tausog na ito. Alam na po nila, alam na po ng AFP, alam na rin ng PNP. Kaya Armed Forces of the Philippines pa, dinamay mo pa. Alam na daw ng Armed Forces of the Philippines. Yung 16 tausog na ito ay nandyan na daw kumakalat sa Metro Manila. Putang ina talaga, no? Sus, ang sarap mo barangin. Nanindigan siya dyan. Kaya lang, pinag-iingat po kayo, akbayan. Yung INC, pinag-iingat kayo. Maaaring hindi ninyo alam ang move na ito. No? Hindi ko alam kung alam ng pamunuan ninyo ang galawang ito. Hindi ko rin alam kung alam ito ng JIL. Hindi ko rin alam. No? Pero kay OJC for sure. Sapagkat alam ito, si mga tao ito ni Torion. Utang ina, no? O, ito na. Nabanggit na ng todo. INC. Kayo JCJIL. Hindi ko alam kung alam na ba ng INC ito. Putang ina, yung sinasabi mo na yan, nagpagbibintang mo na alam ng INC, JIL, at ikaw sigurado ka sa KOJC. Kung hindi ka nagbibintang sa INC at saka JIL, dapat sinasabi mo, hindi yan alam ng INC, hindi yan alam ng JIL. So, ibig sabihin, yung sinasabi mong Angels of Death, gusto mong ipabatid na alam ng INC, alam ng JIL, alam ng KOJC. Anak ka ng kagwang ka. Ang tindi ng paratang mo. Putang ina, 3 relihiyon, tol. Ang pwedeng mag-file ng cyber libel sa'yo dong. Kasi walang nangyayari na Angels of Death. Walang nangyayaring bayaran. Walang nangyayaring 60 na tausog na ISIS reinforcement na sinasabi mo. Anak ka ng kagwang ka. So ngayon, pag sinampahan ka ng kaso, kaya bang salbahin ka ni Bongbong Marcos? Utang ina, Bong, ipakita mo no once is above the law. Yung tao mo, Bong, nagpakalat ng fake news. Kung hindi nyo kasuhan ito, John Vic Rimulya, NBI, CIDJ, Armed Forces of the Philippines, pwede po naming i-assume na po posible kayo ang mga nasa likod nito. Papayag ba kayo na sinisira lang ho ng taong ito ang inyong administrasyon? Mantakin mo, mas matindi pa yung intel ng hinayupak na ito kaysa intel ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police. Alam nyo ito ha, wala pong Angels of Death. Yan ay guni-guni lang. Walang 60 na ISIS na sinasabi niyang manggulo at hahalo at makipaghalubilo sa GIL, INC, KOJC. Lahat yan ay fake news at natapos po ang rally ay peaceful po yung rally. Narito po. Yan o. Yan, Iglesia ni Cristo Rally for Transparency. Wala pong gulo na nangyayari. Alam po ng sambayanang Pilipino yan. Wala pong humahalo ng mga ISIS. Walang terorismo. Walang kaguluhan. Walang tinatawag na Angels of Death na maghasik ng gulo. Lahat po ng sinasabi ng gagong iyon ay puro fake news. Dapat po siyang makasuhan.
Hindi nyo matanggap-tanggap na ganyang karami ho ang pumunta sa rally. Pinipilit ho ninyo na walang mag-attend. Yan ang nakikita ko dyan. Gusto lang nila, wag kayong mag-attend kasi may mga ISIS. Wag kayong mag-attend, may reinforcement na 60 na tausog. Dapat ka makulong ka, buang ka. Dapat ka predo, makulong ka, at dapat parusahan ka, at di ka na dapat pamarisan pa. Sinira mo yung 3 relihiyon, sinira mo yung kapatid na Muslim tausog, sinira mo si Kuya Bungo, sinira mo si Toryon. Marami kang pinangalanan na lahat yon ay kasinungalingan. Alam ng buong mundo, walang ISIS. Natapos ang rally na mapayapa. Walang gulo. Hindi nyo matanggap dahil iilan na lang kayo. Gusto nyo na walang mag-attend. Anak ng kagwang, nag-rally ang mga animal. Ilan lang ba yung nag-attend sa rally ninyo? Ngayon, kabago lang. November 23, 2025, sulit BBM attendance. Utang ina, wala pang 50. Kaya dapat makulong kayong mga hinayupak kayo. Masama kayo sa amo ninyong buhaya na naglilimas sa kaban ng bayan. Bago po natin pag-usapan si Vice President Inday Sara Duterte, okay, narito na ang amo ni Prido, Yawards, nakahuli ng sapsap. Ayan nakahuli ng sapsap Nung nalaman mo nang may warrant po kayo, bakit hindi na lang kayo sumuko? Hindi, susunod naman talaga. Kaso, Pwede sa lawyer na lang. lawyer niya na. Kasi sila naman. Okay, pero gusto mo talagang sumuko? Yung inabutan ba kayo ng NBI, pasok na kayo? Pasok na kayo. Pero kung pasok na kayo, sir, bakit kayo gumagamit ng mga paraan para hindi kayo ma-detect? May burner SIM, may burner phone. Ang mga po, hindi po kami maganda. Ha? Hindi po yung pagpaparang po, patakas. Hindi ka Hindi na. nyo tatakas. Kasi sir, Ayan na nga po yung damit ko. Didiretso na ako. saan? Doon. Saan ako? Yan. Abogado. Pero kung susuko kayo, kanino ba dapat kayo susuko? Attorney ko po ang sa akin. Attorney nyo. Siya na lang po ang pahala daw. Okay. Anong pakiramdam nyo, sir? Ito, nandito. Putang ina ito ba yung kurakot? Naglimas ng bilyones? Ang ina, ano to? Parang sinuhulan lang to. May madampot lang, may makulong lang. Anak ka ng kagwang kapredo, yung amo mo, gumawa ng drama. Bigyan taloy Didiin po kayo dito sa flood control. Wala naman. Kasi wala naman akong ginawa ko masama po. Ginawa ko lang naman po yung trabaho. Okay. Pero can you say, sir, kung kumita ka kayo dito sa mga flood control projects? Hindi kayo kumita? Wala. Wala kayong nakikitang mali yung ginawa? Wala. Si Bongbong Marcos Saldico at si Romualdez ang kumita dyan. Anak ka ng gagawang amo ni Prido. Kawawa naman tong mga to. Sinusyente po kayo? Okay. Pero yung mga nasa taas yun, sir, alam nyo may ginagawa sila. Hindi naman po kami nag-uusap niyan. Basta trabaho lang po ko sa Wala ko kayo napapansin, natutunogan na abutan ng pera, maleta, na pera. Wala kayo nakikita. Pero mataas na po yung rango nyo sa DPWH, sir. Wala. Kahit tanong niyo po dun sa wala po talaga tayo. Willing kayong mag-sign ng waiver sa bank account? Opo. Ang problema po. Wala naman po kung ano. Ilang years na po kayo sa DPWH? 33. 33 years. Sige, sir. Salamat po na marami. Thank you rin po. Sana tulungan niyo rin Putang kami ina, in another way. Para na hindi lang po sa ano, baya sa amin. Yan po ang gusto namin. Kaya yung fair kaya. Tsaka fair na pagtingin sa tao. Opo. Putya Kasi nagtatrabaho lang naman kita. Pero if ever, sir, willing ka ba na maging witness o magsabi ng mga impormasyon na meron pong, na makakatulong po sa kaso? Wala. Sa totoo lang, wala po talaga ano dyan sa mga ganyan ng mga investigation.
So, Putsa, ano? so malinis ka, sir, ang claim mo? Wala kang ginagawang kahit anong kasalanan, sir? Kahit wala. Hindi naman, wala naman maniniwala sa akin. Bahala na. Putangin na, no? Parang nadampot lang to eh. At kunyari hulihin, ito yung nakakatakot yan eh. No? Basta-basta lang sila magdampot ng mga district engineer. Na ito, kagaya nito. Sabi niya, wala man talaga kaming kinuwang pera dyan. Nagtatrabaho lang ako. Wala naman ako, hindi man ako involved sa corruption. Putangin na talaga, no? Sap-sap dilis. Ano pa, hindi pa tamang tao yung kanilang hinuhuli. Anak ng kagwang. O ito mga kababayan ko, pakinggan po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Si Inday Sara talaga lang ang pwedeng makapagpatino sa bansang ito. Tatakbo na ho sa pagkapangulo. Ngayong 2028, patay ka, Prido! Pero bago ang lahat, pakinggan po muna natin si Vice President Inday Sara, yung kanya kaunting interview po dito. Sa nagaganap ko, nagkaroon po ng fund run sa Davao. Ayan po, daming tao. 29,264 yung attendance. O ito, Prido, oh. Kaya siguro naninira si Prido ng todo kasi hindi niya matanggap-tanggap sa sobrang daming galit na sa gobyernong Marcos at dami pa ring supporter sa mga Duterte. Pakinggan natin si Inday Sara, oh. Kung maalala nyo sa mga events namin noon sa iba't ibang lugar sa mundo, lagi ko sinasabi na kapag president ka or vice president ka or any government official for that matter, hindi ka pwedeng humindi kapag sinasabihan ka na magpa-drug test ka, magpa-neuropsychiatric exam ka, or any other exam na mag-relate sa competency mo to lead. Dapat magpa-drug test kasama si Fredo, kasama si Bubuim. Wala na, nabangag na silang lahat. Amo nila bangag, lahat sila bangag. Tuloy dayo. Dapat kapag merong challenge na ganyan, ay isubmit mo kaagad yung sarili mo for drug test. Naniniwala ka ba na gumagamit talaga yung first fund? Bigyan natin ng lahat ng mga nakasama nila sa mga parties nila nagsasabi na gumagamit sila ng droga. Wala na, mukha pa lang, tumatabingi na daig. Gamit na gamit talaga daig. Wala na konti, ah. Just in case mapatalik si BBM VP sa pwesto, are you ready to take over the Malacanang? Yan ang hindi ko muna sasagutin kasi magkakagulo tayo niyan. Sige. May warang Alangan naman eh. Alangan naman hindi ito cover ni Vice President Inday Sara. O ito na, tanggapin nyo na mga bubunistang, tanganistang loyalista ni Gagma. Putang ina, nasan na konstitusyon talaga yan? Na succession eh, rules of succession. Wala na pong iba na pwedeng magiging halili kay kay Bongbong Marcos kung sakali si BBM mapatalsik, kundi si Vice President Inday Sara. Kahit anong lupasay ng mga dilawan dyan, ayaw nila kay Inday Sara, ayaw nila na magkaroon ng Duterte na presidente, kagaya ni Prido, Alfred Mark Guzman, animal kang kagwang ka. Maging presidente talaga si Inday Sara. Tandaan nyo po yun. Wala na po kayong magawa dyan. Kahit anong gagawin ho ninyong paninira, panggagago sa mga supporters ng mga Duterte, isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Tanggapin nyo na lang ang katotohanan na si Vice President Inday Sara Duterte ay maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Almost 4 years na paninira ninyo kay Inday, hindi umubra. Si Saldico, na sinasabi na inuubos si Inday Sara ang confidential fund, kinukurakot. Utangin na si Inday Sara na pinagbintangan, walang kaso. Ngayon si Saldico, may warrant of arrest na, tingnan nyo. Kasi nga gumagawa lang ng kwento kagaya ni Frido. No choice po kayo, lumuhod na kayo sa mga Duterte. Lalo na po, lalo kayong magulantang dito. Lalo kayong matakot. Dahil si Vice President Inday Sara Duterte, tatakbo na nga ba sa pagkapangulo? Ngayong 2028, putsa ito, pasaring na ho ito ha. Ay parinig na po si Inday.
Natatakbo siya sa pagkapangulo ngayong 2028. Narito po. Old President. Sa dili ko yung magpakita lang. Dili ko kadagan. Hi, hello lang pa sa mga tao. Thank you. The presidency next year, December, expected to achieve. Mudagan ko, bahala na mo sa Kami naman. Hindi mo confirm ate, sure. Maliwanag po ang tanong kung tatakbo ba siya sa pagkapangulo, Bisaya man ang gamit, sa 2028. Ang sabi ni Vice President Inday Sara, tatakbo ako, bahala na kayo sa akin. Patay ka, Prido! Nasakit ang ulo ng mga hinayupak na ito. Oh, ito na. Pus na. Oh. Kaya ngayon, kahit na magdeklara na si Inday Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo, wala na pong magagawa. Itong mga kurakot sa gobyerno, Marcos admin, bubunistang, tanganistang, paninira, Martin Romualdez, pas nauna pang nasira si Martin Romualdez. Mas nauna pang nasira si Bubuim, anak ng kagwang. Bilyon-bilyon ang ginastos nila para manira sa mga Duterte. Bilyon-bilyon ginastos nila sa mga trolls, kagaya ni Prido, kung ano-ano nang pinagsasabi. Pero ano ho ang nangyayari? Hindi man ano-ano si Inday Sara, hindi masira-sira. Dahil hindi naman totoo lahat ng mga paninira nila. At lalong tumataas ang tiwala ng taong bayan kay Inday Sara. At lalong dumadami ang mga supporters ni Inday. Yan ang maliwanag. Sino ngayon nasira? Si Saldico, sirang-sira na. May warrant na nga, di ba? Naglaglagan na nga ho sila. Nilaglag si Martin Romualdez. Sirang-sira. Sila nagtukaan eh. Sila nagkagatan. Tangina, amo ni Prido nagkagatan. Bongbong Marcos, dinali din. Tumatanggap ng kickbacks. 100 billion. 25 billion. 100 billion insertion. 25 billion kickback. Sila ang nasira. Sa paninira nila kay Inday Sara sa mga Duterte, sa mga supporters ng mga Duterte, ang resulta, sila po ang nasira. Lalong dumarami ang mga supporters ng mga Duterte. Kahit anong gawin ho ng mga demonyo, matatalo po sila sa kabutihan. Yung si Fredo na OFW, putang ina dong, may karma yan sa'yo dong. Maniwala ka sa akin. Lahat po ng pinagsasabi ni Fredo ay fake news. Na dapat kasuhan po ito ng CIDG, DILG, NBI, PNP, Armed Forces of the Philippines. Ginamit po kayo ha. Nan mabalik tayo kay Fredo konti. Alam niyo po, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, ginamit po kayo ng taong si Alfred Mark Guzman, isang supporter ni Bongbong Marcos. Alam na daw ninyo ang kanyang sinasabi na mayroong 60 na tausog na miyembro ng Angels of Death na reinforcement ng ISIS na manggulo sa ating bansa. Siya po ang nagsabi niyan. Hindi po kami. Maliwanag po sa video na ipinipli namin, kinukumintuhan lang po namin. Nire-rebat namin na mali po ang kanyang mga sinasabi. Na dapat po itong animal na ito makasuhan, ipa-deport po ito. Kung nandun siya sa Canada, OFW, dapat ipa-deport po siya. Dahil ang ginawa ho niya ay sinisira ang bansa, nagpapakalat ng fake news, kung ano-anong pinagsasabi, nagkikreate po siya ng pananakot. Nag-warning po siya sa mga Pilipino na huwag mag-attend sa rally dahil magkakaroon po ng kaguluhan at may manggulo. Natapos po, napatunayan natin na fake news siya, napatunayan natin na dapat siya kasuhan at ikulong dahil yung rally, 3 araw, natapos ng mapayapa. Walang nanggugulo, walang nagkunwari, walang Angels of Death, walang tausog, walang ISIS na sinasabi niya na 60 na kumakalat sa Metro Manila. Deserve po ng taong ito ang kulungan. Dapat po ito maparusahan at dapat po ito ipakulong. Kasi pag hindi po ninyo ipakulong ito, putsang ina, uulitin at uulitin niya ang pananakot at pagpapakalat ng fake news na magkikreate ng kaguluhan at pagkalito sa taong bayan. Mantakin mo yung ISIS, terorismo yan eh. Oh. Putang ina, mga terorista, nandito na daw sa Metro Manila, kumakalat, tausog,
angels of death. Guni-guni mo yan dong sa pagkadesperado mo na maraming nag-a-attend sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya deserve mong makasuhan kang bata ka. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas, Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uri sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag, Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.